Showbiz fanatics, Vice Ganda nag-react patungkol or nagbigay ng kanyang saloobin directly sa hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, ito na nga, napag-usapan natin to dahil napapanahon at nagbigay nga ng kanyang saloobin, no, directly itong si Vice Ganda, matapos pumutok ang balita patungkol sa hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kilala natin si Vice Ganda na isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Daniel at Catherine, kung saan kadalasan nga na ginigest noon ni Vice Ganda si Daniel at si Catherine sa kanyang show, sa kanyang panggabing show. Kabilang si Vice Ganda sa mga personalidad na nagpahayag ng kanilang pagkalungkot sa hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa kanyang post sa Twitter or X, nagbahagi siya ng mensahe para sa anyay Broken Hearts. Nakalagay din sa naturang post ang hashtag na #Katniel na ngayong araw nga ay nagkumpirma na hiwalay na, no? Noong mga araw nung last month, no? Or last 2 months, marami sa kanilang mga tagahanga, taga-suporta ang apektado sa lumabas na balita. So sa kanila pong, sa kanyang Twitter, sinabi niya doon na God bless the broken heart, #Katniel. Sa kanilang ibinahaging kumpirmasyon tungkol sa ilang araw na or ilang buwan na usap-usapan na breakup, maganda at positibo ang mensahe ni Catherine at Daniel sa isa't isa. Gayunpaman, tila mahirap na tanggapin lalo na ng kanilang mga fans ang paghihiwalay nila, na maituturing na ang Katniel ang pinakamalakas na love team ng ABS-CBN dahil sa laki ng kanilang fanbase. Si Vice Ganda, isa sa pinakasikat na komedyante at TV host sa kasalukuyan, na nakilala siya sa kanyang husay sa pagpapatawa sa pelikula at kadalas ay tumatabo sa takilya. Kabilang dito ang noontime show ng It's Showtime ng 13 years na napapanood sa ABS-CBN. Bukod sa kanyang pag-aartista, siya rin ay nagmamay-ari ng mga beauty products at ng Vice Cosmetics. Sinasabi nga na may mga negosyo rin, no, na itong si Vice Ganda ay parte ng negosyo ni Mr. DJ or Mr. Daniel Padilla, no? Kaya naman itong si Vice Ganda rin po ay isa sa mga masasabi nating best friend ni Carla Estrada, kasi nung mga panahong walang-wala pa siya, si Carla Estrada ang tila baga siya yung naglilibre dito kay Vice para makarating ng Boracay at kung saan-saan. Kaya masasabi natin talaga na may close po talaga ang pamilya ni Vice Ganda at ni Carla. Kaya naman ganon din niya kamahal itong si Daniel Padilla, na itinuturing niyang parang anak, no? Kaya nga nung kapag mapapansin po ninyo sa mga guesting nila, kadalasan sabi nga ni Vice na isa sa pinaka-favorite niyang love team ay si Katniel, no? Dahil talaga namang masasabi nating napatunayan naman talaga nila sa madlang people kung gaano po talaga na sobrang lakas ng kanilang love team. Pero kasabay nga ng sobrang lakas ng kanilang kasikatan, ganun din po yung sobrang lakas ng sakit na idinulot nila sa lahat ng mga Katniel fans. Kaya parang sinasabi ng ilan na nagkaroon daw di umano ng division, no, between the fan of Catherine and fan ni Daniel Padilla. Pero meron pa rin namang mga fan na talagang naniniwala dito po sa Katniel. Parehas pa rin silang mahal. Sabi nga ng ilang mga fans sa mga fanbase group na hindi ka raw totoong Katniel fan kung nagagalit ka kay Daniel. Dapat daw doon ka lang sa gitna. Which is tama naman, kasi 'di ba parang wala pa naman tayo sa posisyon para po i-judge si Daniel nang hindi pa siya nagsasabi or nagsasalita, or parang hindi niya pa rin pinagtatanggol yung kanyang sarili. So kasambas nga nito, narito naman, kasi alam naman natin na sa It's Showtime po meron kasi doon parang isang segment kung saan nagbibigay ng opinyon itong si Vice Ganda, no? At sa kanya pong pagbibigay ng opinyon ay pinatamaan niya. Sinasabi ng ilang mga fans na parang pinatatamaan nga ni Vice Ganda itong si Daniel Padilla doon po sa hiwalayan ng Katniel, ano? Basahin po natin ang kanyang sinabi.
Sabi ni Vice, walang babae ang sumusuko agad. Ayan, so may broken heart yan. Vice Ganda nagbahagi ng kanyang payo sa mga kalbaryo o kabaro na lalaki na mahilig i-take advantage sa damdamin ng mga babae. Tandaan ninyo, walang babae ang sumusuko agad. Hindi ibig sabihin na iniiwasan ka na, abay iiwan na. Baka nga inaantay lang yung tamang pagkakataon para ihanda ang sarili na masaktan kasi alam niyang darating yung mas masakit pa, sabi ni Vice Ganda. Kaya guys, mag-ingat sa mga nararamdaman ng iba at respetuhin ang kanilang puso. Kasi po meron silang isang segment po sa It's Showtime kung saan kinikater po nila doon na parang yung mga dating magkarelasyon, 'di ba? At kilala natin siya na talagang na ano siya parang very liberated siya sa pagbibigay ng kanyang mga opinion. Sabi niya, walang babaeng sumusuko agad, willing magbigay ng chance yan kahit hindi mo deserve. Kahit ilang beses mo nasasaktan yan, hindi pa rin yan susuko. Kahit gabi-gabi ang umiiyak dahil sa bigat na nararamdaman, hindi pa rin yan susuko. Dahil naniniwala yan na baka dumating yung araw na magbago ka. Kaya sana ingatan mo yung relasyon na meron ka kasi kapag ang babae ang sumuko, kahit anong gawin mong pagmamakaawa, kahit magdasal ka pa sa lahat ng santo, hindi yun babalik sa'yo. Ayun. So, dahil po dito sa mga bagay na ito, ipinost po ito ng ilan sa mga fans ng Katniel at may hashtag na hashtag Daniel Padilla, hashtag Catherine Bernardo, hashtag Vice Ganda. Kasi parang inire-relate ni Vice yung nangyari po sa relationship ni Daniel at saka ni Catherine. Parang may laman na parang sinasabi nila na may alam itong si Vice Ganda patungkol dito sa hiwalayang ito. Kaso nga lang syempre, ayaw niya naman manghimasok at ayaw niya rin naman na sa kanya mismo manggagaling. So anyways, narito ang ilan sa mga komento ninyo. Mag-react tayo patungkol po dun sa ating last update. Magbasa tayo ng inyong mga opinion at mga reaksyon. Unahin natin ang komento na nanggaling po kay Linuel. Sabi niya, silence means yes. Tsaka bilang lalaki dapat lang na tumahimik na siya kasi once upon a time nagmamahalan sila. Ayun. Kaya po kung matatandaan ninyo dun po sa last update po natin nung tinanong bakit si Daniel ay hindi nagsasalita at hindi niya kayang ipagtanggol yung kanyang sarili dahil gusto lang daw di umano ni Daniel na manahimik. Sabi ni Leoncia Lizada, dahil luxury car was already sold since 2016, yung nagbenta ngayon bumili sa kanya noong 2016 pa. Meaning hindi na sila, Daniel, ang may-ari nun ngayon, Hais. Oo nga, ito po yung sinasabi ko po dun sa vlog ko na parang meron po tayong nabasang isang impormasyon na hindi naman talaga presently na ibenta yung car na yon dun po sa nakabili. Naging maingay lang siya kasi nga sa kasagsagan po ng breakup ng Katniels, doon pa lang po talaga siya binenta. At the same time, nagsalita din po yung nakabili na parang may nakita daw siyang panty doon sa sa car. Hindi naman po yun present, no? Matagal na palang naibenta yun, 2016 pa. Sabi naman ni Sofia Etoriaga, dadating ang tamang sayo sa tamang panahon, sa tamang lalaki, hindi ito hinahanap kung saan kusa itong darating. Pag-ibig, hintay mo na ang darating sa'yo, tamang lalaking, tamang babae. Kumpara talaga sila sa isa't isa. Ano yung gagawa? Imposible na magkamali kang maging kaibigan na lang sila. Dadating ang tamang relationship. Catherine Bernardo and Daniel Padilla, umamin na kayo. Sino mang nagsasalita kung ano talagang totoong dahilan, ba't sila naghiwalay? Mahal pa rin ang isa't isa bilang magkaibigan. I want to get this love. I love you both of you. Tumigil ka na sa pagsunod sa pagsusulit, hindi na nalilinang ang ginagawa mo. Anong di na nalilinang? Ayun. So, ito po yung kanyang opinion patungkol naman sa bagay na ito, no? And another comment said, Chocho, sabi niya, silence means yes, admission yung natotoo lahat ng sinasabi ng kampo ni Catherine. Kaya hayaan natin si Kat na mag-heal from that cheater. Pinapalabas ng kampo ni Daniel na kawawa siya para makuha ang sympathy ng fans kahit totoo lahat ng bintang sa kanya. Yun. So ito naman po yung kanyang opinion patungkol sa bagay na ito, no? So kasi minsan talaga parang sa pananahimik niya, marami kasing ibig sabihin yun eh, 'di ba? It's either she respected what Catherine's decisions or ina-admit niya na totoo lahat ng mga bintang sa kanya.
Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!